So, Smash 115 nga pala mga boss unit natin. So, stock pa yung CDI, ayan. Kaso mahina yung output ng kuryente. Stock din yung ignition coil. Mahina na din, kaya nagtry tayo ng bagong ignition coil, ayan. So, bale, itong gagawin natin, pakita ko na yung output ng kuryente na itong stock na CDI, ayan. So, ayan, napakanipis o halos wala nga kuryente na mga boss. Sobrang hina na ng kuryente. So, ito, convert natin siya ng 4-pin battery operated Lipan 110 na CDI. So, ito kasi only power to o walang limiter kapag naka 4-pin CDI tayo mga boss. So, ang gagawin natin, tanggalin muna natin sa sakit tong old na CDI o yung stock. Tapos, hindi tayo magsusugat sa wire nito mga boss. Isusuksok lang muna natin. Yung orange na wire, yan yung positive o accessory wire ng Suzuki. And then, yung ito naman na blue na may white, ito yung ignition coil. Yung blue na mayroong stripe yellow, yan yung pulser. And yung black na may stripe na white, yan yung ground. So, ayan. Ito muna tayo sa pulser. Ito nasa taas ng CDI. Sa kanto. Pag nakaharap sa yung CDI, yung dito sa banda sa left side, yan yung pulser. Tapos, yung sa kabila naman niya, yan yung papuntang ignition coil. Ignition coil ng Suzuki, yung white na merong color blue. Tapos, dito naman tayo sa 12 volts. Kanina nga yung color orange, yung accessory ng Suzuki, o 12 volts. Yan yung galing sa susian. Then, yung ground. Ayan, sa baba. Yung color black na may white. So, nagsusuk lang tayo. Hindi tayo nagsugat. Gawa ng testing pa lang to mga boss. Try lang natin yung output ng kuryente niya kung malakas. Kasi pag wala dyan yung diferensya, so mag-troubleshoot tayo sa mga wirings. Pero try muna natin to. So, ayan. Testing tayo mga bossing. Ayan o. So, lakas ng kuryente niya mga boss. Diretso na din yung kuryente niya. Ayan o. Kahit medyo ilayo natin. Ayan. Alright.